Yo, so welcome back to my channel and another video. So today's vlog is so sasabihin ko or randomize ko yung reason ko or mga inspiration ko vlogger kung bakit ako nagtatry maging isang vlogger din dahil po sa kanila. So dati syempre, bilang fan, di ba pag fan ka, gusto mong gayahin yung mga ginagawa ng idol mo. So ngayon, dahil sa siyam na ito, naisipan ko rin gumawa ng vlog sa YouTube. So hoping na, in one day, di ba, in God's perfect time, papansin nila tayo at baka makapag-collab sa kanila. Uy. So di ba? So here's the Filipino vloggers who inspires me to do vlogging also. The first vlogger is si Baninay. Okay. So si Baninay inspired me dahil from simple PBB housemates na hindi mo nga napansin na PBB, biglang boom, meron Baninay sa YouTube. And nakaka-inspire kasi alam natin na ingay si Baninay sa PBB, pero hindi talaga siya napansin. Pero nung nagkaroon siya ng YouTube, diba? So simpleng tao, kahit hindi ka maingay, you can do what you want to do sa vlogging and inspire people like me, diba? So congrats. So kaya saan dito si Baninay kung bakit ako nagbabalag din. Okay, so sana yung mga travel vlog ni Baninay soon after this pandemic magawa-gawa rin natin, diba po? Or collab for Baninay. Kakain tayo dun sa kanyang restaurant with her boyfriend, diba? Okay po, shoutout po kay Baninay. Chad Kinis. Okay, si Chad naman, recently ko lang naman minahal si Chad dun after nang sumali sa Miss Q&A sa Showtime. And then ko rin napansin yung kanyang vlog. And yeah, it's super natural. It's super fun. It's super him for her. Super siya. So nag-enjoy ako sa mga video niya, lalo na yung pandemic videos niya. It helps me entertain. It entertain me. So, di ba? So, kaya siguro siya nasali. Kasi, yun, na-entertain niya ako. And, syempre, next on the list is si Claro the Third. Yan. Si Claro naman is a gamer ata. Turned vlogger. And nag-enjoy ako sa kanyang mga challenge at pagkatawa challenge at saka yung mga memes at saka yung mga sikat na memes sa YouTube, sa Facebook or sa social media ginagawa niyang reaction video. Ang saya ng tawa niya. So, and diba, napansin siya bigay from sinubeben ko siya nasa 100k subscribers pa lang, ngayon millions subscribers na rin siya. So, nakakatawa kasi parang part ako ng pag-grow ng kanyang channel. And hanggang ngayon pinapanood ko pa rin siya. So, yun, hoping again i-collab kahit na lang Zumba naman. Candyman po. So yun, third on the list is Claro. Third, next, Brenda Mage. So yung kaapat is si Brenda Mage. Brenda Mage, before pa siya mag-Q&A, pinapanood ko na yung mga Facebook video niya or YouTube video niya, hindi pa siya ganun talaga kakilala. So, syempre nakilala lang siya ng Q&A and mas dumami at tumuloy-tuloy yung kanyang mga subscribers. And now, wala, isa yung vlogger talaga na wala naman talagang kung ano lang yung may vlog niya, sa daily life niya, pero mapapansin mo na lang, nandun ka na sa last part ng kanyang vlog. So, meaning, you enjoy and nakikita mo yung talagang totoong buhay ng isang tao. So, diba naman, so super inspiring kasi from nothing to, ngayon, Brenda Miss na siya and congrats. So, sana po, Miss Brenda po, sana naman po, the Candyman po. So, I would say it's Alex Gonzaga. So, no, kaya sino ba naman ang hindi may inspire kay Alex Gonzaga. She do everything. Mapa-prank, video, music video, parodies, and kahit sila mama niya, sila Nanit Kente, at si Daddy Bono ay ginagawa niya ng prank. Diba? So, ang saya lang ng Alex Gonzaga kasi nakilala ko si Alex bilang
sister, only sister, di ba? Parang, alam mo, kailangan naging galit kumanta, host, sumaking, pero nung nakita mo na sa YouTube, wow, ibang palas ka sana. And, so nai-inspire na gawin din yung ginagawa niya kasi sobrang close siya sa family, so nakaka-inget na kayang-kaya niya yung gawin sa kanyang family, which is, yeah, yun lang parang from Alex Gonzaga na si Miguel, and then Alex Gonzaga na na-engages, yung ang laki na milestone, in just 2 years I think, na nag-YouTube si Alex, halos pinapanood talaga yung mga video niya. So one of the inspiration kung bakit tayo nag-vlog na yan is dahil kay Alex. Sa alam na po, I see, ang ika-anin ay si Steven Bansil. Okay. So si Steven Bansil po is, yeah, I don't know how to say, parang daman-dama ko yung kanyang mga video. Kasi when I discovered Steven Bansil, nagsimula talaga sa 50,000 subscribers. And now, he's growing to 150 at or 100 plus. And ang saya ko nung natanggap siya ng silver button. Silver play button. Para, diba, kasali ka dun sa milestone na yun. And yung pinakagusto ko talaga sa kanya is yung positivity. Yung mga video niya was so positive. Yung tawa niya, yung daily vlogs niya, and yung mga tips niya, ang saya. Ang inspiring. Na ilan taon siya na YouTube and then na-reach yung ganun status eh. Diba, ang saya, ang sarap. Ang saya ang feeling na kasama sa milestone na yun. His heartbreak, his triumph, his low point in life, yung pagbangon niya, nasaksiyan natin yung lahat sa YouTube channel niya, which is, di ba nakaka-inspire na tayo i-share yung buhay niya, yung halos buong buhay niya sa atin, just to make us happy and inspire. And then, sino ba makalimot sa segment niya sa kanyang YouTube channel, di ba? So, kudos to Mr. Steven Bansil. Yeah, you're one of the reasons kung bakit pa ako sa YouTube. Thank you po. On the list is Senpai Kazu. Yeah, siguro, yeah, si Senpai Kazu was one of the first talaga na tinutukan ko sa YouTube, yung kanyang kalokohan, yung mga green jokes, double meaning jokes, the interview, and lahat-lahat, ang ganda. So hindi ko man yun magawa na mga ginagawa niya, sigurado, yung mga prank is mga double meaning, ang pag-aaralan ko, mag-aaralan ng magawa. So yun, wala akong masabi kay Senpai Kazu. Kung kayo meron kayo masabi, wala, masaya na, good vibes lang lahat ng ginagawa niya, di ba? So, hoping Monday, matanong niya rin ako sa kanyang mga double meaning English jokes. Sasagutin ko siya, ng honest. So, Monday, the person is si Erica Imbang. Yeah, si Erica Imbang ay, yeah, so inspiring. I don't know how to say, pero super inspiring talaga si Erica Imbang. She's from nothing to now, di ba? Ang dami niya natulungan ngayon, especially nung napagawa niya ng bahay ni mama niya, Arnila. Super inspiring, nakaka-inspire. Sabi ko nga, sa pag-YouTuber lang, yung pagtatrabaho mo as my profession today is ganun lang kadalit na video ka lang, and then kita ka, and then makapagawa ka ng bahay. Kasi yung profession ko ngayon is, diba, ilan ka ako na sa profession, pero wala pa rin akong bahay na ipupunta. But this Erica Imbang is just took a year or 2 years to build his YouTube channel, and now he has a house, a home. And sino yung hindi ma-inspire nun? Diba? Yung mga ginagawa niya, alas bis buhay din. Facebook kung saan. Pero, wala. Kudos. Super galing. Super inspiring. Hope na one day talaga makita ko si Miss Erica. Kahit sa Zoom lang po. Pagdadasin ko po yun. Pero, whatever happened, I will be the #1 fan of Miss Erica Imbang. Ciao. And siya ngayon pinapanood ko. In the night, is si Mother Queen Lloyd Cadena. Lloyd Cadena. Yes. Diba? Sino ba naman yung hindi may inspire sa isang Lloyd Cadena? Si Lloyd ata po yung si Queen Lloyd po na siguro yung halos lahat na vlog videos is nagawa niya na, from prank to inspiring questions. Yung lahat siguro, lahat ng wala talaga siya siguro brand na lang yung ginagawa niya. Lahat ginagawa niya, lahat na vlog ginagawa niya, lahat na video ginagawa niya. So, diba? And then the house na pinapagawa niya ngayon is super inspiring, di ba? O yung binili niyang house is super inspiring. Super inspiring. Parang, ito talaga. #1 dream. #1 dream kasi na makarating po kay Queen Lloyd. Please, video call naman po. I'm willing to talk with her again na to get more inspiration, to more tips, to do vlogging. And, yeah. Siguro, dream ng lahat na vlogger ay makakulab si Mr. Queen Lloyd. Siguro, diba? Lahat naman na nagsisimulang mag-vlog. Gusto siya makikulab kasi ang laki na talaga yung pangalan ni Lloyd Cadena. Pag sinabi mong YouTuber, yeah. Pag sinabi mong YouTuber talaga,
lagi nandiyan si Lloyd Cadena. And there you have it po, mga katambay, ang 9 YouTube vlogger na inspired ako, kaya ako gumagawa ng vlog ngayon. And hoping na sabi ko nga, kahit isa o dalawa man lang sa kanila makakulab tayo. Or kahit mga lang, makabidyo ko lang. Tapos makahingi tayo ng tips to improve our vlogging skills okay na yun, di ba? It's God's gift na. And yeah, and to do more inspired and na-inspire tayo lalo. So, if kayo po ay mag-vlog, try to watch them and get more inspiration to them. Na, yeah, meron mga simpleng buhay from simpleng buhay now to respective YouTuber, respective citizens sa kanan natin. Kasi lahat, yung iba naman talaga nagsimula sa wala. Si Alex lang naman yung medyo merong Alex yung tayo na. Pero sa YouTube, si Alex nag-start naman talaga sa umpisa. So lahat kaya sila, halos lahat sila, walang YouTube career na, lahat sila nag-umpisa sa baba pagdating sa vlogging. So kung nakaya nilang gawin, sure, makakaya din natin, di ba? Hope lang, kapit lang, kapit natin share. And yes, thank you guys, thank you sa and for inspiring me, and siguro marami pa kami na-inspire nila, kaya po dumadami na tayo sa YouTube. So yun, so hope you enjoy this video. Don't forget to like, comment, and share. And yeah, this has been your #1 katambay social media.